to a dream, impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run when the brave dare not go, to right the unrightable wrong. This is our quest to fight for democracy, ladies and gentlemen of the jury. Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Pwersa 99.9% sa pwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa mga lupalop ng mundo. Mr. Juro po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, ang inyong lingkod, PhD Public Administration Honoris Causa. Ako din po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. Layunin po natin na ipagpatuloy ang himagsikan sa halalan upang unang-una bigyang pugay ang ating pong mga minunong katipuneros sa kanilang ultimo sakripisyo. Buwis buhay po na ipinaglaban na tayo ay makapagtatag ng malayang bayan ala demokrasya ng Amerika. Pinalawak na sangguniang bayan, balitaktakan sa pagitan ng mga namunungkulan sa gobyerno at ng mga soberanong mga mamayan, at powered by hukumang trial by jury o BUI, the Sovereign Filipino People Justice System. Po, patuloy po natin ang dalisay at dakilang layunin ng himagsikan. Hindi po sa atin, hindi po tayo iminulat ang mga traidor at kawatan dahil kan na nga pong pinaslang si Gatan Luis Bonifacio at kasamang pinaslang ang pangarap Pinoy, makatarungan at makataong lipunan. Bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan pagdating ng 2028. Pahirit po muna ng suporta. Konting hiling lamang po. Paki-like, share, at mag-subscribe sa ating Juror YouTube Advocacy channel. Ano po, malaking ambag na po iyon sa ating pong advokasya. Yung inyong pag-like, share, at pag-subscribe ng libre lang din naman po. Malaking ambag na po sa ating advokasya. So, impossible dream. Ano po ba ang ating titulo na ating teleserye ngayon? Century serie. A Journey to Democracy, paglalakbay patungo sa isang umaga kung saan tayo may itsapwera na naman ang bida. At patatakbuhin po natin ating gobyerno like hell no more. Impossible dream. Ang ating pong sitwasyon sa ngayon. Sa ngayon, hindi po tayo nakikita o hindi nakikita ng gobyerno ang ating madaing at hinaing. Hindi po nakikita ng gobyerno ang atin pong mga suliranin, ang atin pong mga dinadanas na kaapihan, pagdapurak, pagyurak sa ating mga karapatan. At hindi din siyempre po nadidinig ang ating boses. Kanya po ang atin pong paghahangad ng katarungan
impossible dream sa ngayon. Ano po? So, sa ating pong konstitusyon, no, ng Republic of the Philippines, Artikulo 2, Section 1, malinaw po na nakaukit. Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang kahindik-hindik po na tanong na nagmamakaawa para po ating itanong sa ating mga sarili, nga ba? Nga ba? Sovereignty resides in the people. Nga ba? Ha? Demokrasya po na naturingan ang ating bayan. Pero, demokrasya nga ba ang umiiral sa ating bansa? What is democracy nga ba? Ha? Batay po sa proposition na lahat ng tao ay isinilang ng pantay-pantay. That's democracy. Ano po? Pantay-pantay, kung hindi man sa gandang lalaki, hindi man sa tangkad, tangos ng ilong, lalim ng pinag-aralan, pantay-pantay po sa karapatan. Pagharap sa hukuman. Pantay-pantay nga po ba tayo? Marami po tayong nababalitaan. Di lang balita ito. Nagdudumirat na katotohanan. Isang nanay pumasok sa supermarket, sa grocery store, ng bulsa ng isang dilatang gatas para dugtungan ang buhay ng kanyang sanggol. Dahil walang-wala eh. Kulong agad. Himasriyas agad. Sa kabilang banda, ito pong mga salot na kurakot sa buong gobyerno. Iminamaleta ang sandamakmak na basura. Apo, yun po ang tingin nila sa kwarta po ng sambayan ng Pilipino, basura, at kanila po itong iminamaleta. Ang galing nga naman, po. Sila po ay tinutupad lang nila ang kanilang tungkulin sa ilalim ng Republic Act 9003, Waste Management Act. So kanila po binamanage ang mga basura. Solid Waste Management Act pala po yun. Minamanage sila. Kaya ang mga basura po natin, basura daw, iminamaleta po nila. Malinis yung maleta. Karamihan doon ay bagong bili. Talagang fresh from the factory. Malinis ang kalaki. Doon na isinisilid yung ating mga basura. Ano nangyayari sa kanila? Abay, katakot-takot po na due process of law. Katakot-takot. At malamang, kaysa hindi, abay, hindi po sila masasampan ng kaso. Wither. Kumbaga kung yung pong nakaupo sa Malacanang ay kanilang kakampi, kasabwat, hindi sila masasampan ng kaso. Pero pagkalaban, naku, mabilis pa sa alas 4. Kahit nga walang kasalanan ginawa, kulong. Hindi po ba? Ang probable cause, abay, sila po nagdidikta, mga salot na kawatan, kung ano ang probable cause, kung ano ang due process of law, at kung ano ang rule of law. Sila po nagdidikta. Antimano, pagkalabang ka, kulong. May probable cause. Pero pag hindi ka kalaban, kakampi ka, abay, abutin ng
2 dekada lang naman bago makakitaan ng probable cause. Oh, 2 dekada naman, uli, doon po sa Ombudsman. 2 dekada sa Sandigan Bayan. 2 dekada sa Korte Suprema. Another 2 dekada para sa motion for reconsideration. Patay na ang kabayo, buhay pa ang damo. Pambirang patiso. Yan po ang nangyayari sa ating bayan. Siyempre, uso yung parking fee. Binabayaran po nila sa husgado na patulugin ang kanilang kaso ng mahimbing sa mga sleeping filing cabinet. Itanong ninyo sa mga nakakaalam ng kaso ni Juan Ponce Enrile kung ano yung Enrile doctrine. Binayaran ng parking fee, pinatulog ang kaso ng mahimbing sa mahabang panahon, sabay naghain ng petisyon o ano ba ang tawag na doon? Motion, no po, na ibasura ang kaso. May legal na terminolohiya po sila riyan. Dahil justice delayed is justice denied. So, absuelto. Ang bira. Pero sila din may kagagawan kung bakit natulog ang kaso. Sa demokrasya tunay po ay no one is above the law. Bahagi ko po sa inyong kwento ng isang nagngangalang si Gerald Philip Garson. Siya po ay nabuhay sa mundo noong August 3, 1932 at namayapa noong February 6, 2016. Siya po ay isang abogado. Abogado po siya na Amerikano. At siya din po ay Supreme Court Justice sa New York City. Siya po ay dumidinig sa mga matrimonial divorce at sa mga child custody ng mga kaso doon po sa Brooklyn, New York. Siya po ay natulan na guilty ng hukumang trial by jury ng the people, the American people. Noong pong 2007. Na siya di umano ay tumatanggap. Hindi lang di umano. Napatunayan na po ito. Tumatanggap po siya ng mga suhol para manipulahin ang resulta ng mga divorce proceedings. Siya po ay siya ay nakulong simula po noong 2007 hanggang December 2009. Ang kanyang kaso po ay nagbunsod doon po sa scheme, kung saan meron po siyang fixer. Abogado din po ito, kanyang fixer, At naghahanap nga ng mga kliyente. Magbayad kayo at akong bahala sa resulta ng divorce proceedings. So, kanyang sinusuhulan yung pong mga clerk doon sa hukuman para babuyin, idiskaril ang proseso. Imbis na loterya ang mangyayari, abay pinahahak niya yung sistema ng computer para yung kaso na may suhol na tinanggap siya ay mapunta doon sa kanyang kaibigan na si Judge Garson. Malamang ang nangyari dito, nung nabuko yung kanyang fixer, ay nakipag-plea bargain agreement. Nakipagkasundo para wag siyang makulong ng matagal,
o kaya at mapatawan ng penalty na malaki-laki, malamang ito'y nakipagsundo sa prosecution. Magiging state witness ako, no ha? Kung ano ang diskarte ni judge dito. At siya talaga rito ang mastermind, hindi ako. So, tinaniman siya ng recording dun sa kanyang katawan habang nag-uusap sila ni judge. At yun ang ginamit para itong si judge ay napuruhan at na-convict. Ano po? Ang pangalan ng kanyang kaibigang abogado, fiction niya, ay si Paul Siminovsky. Siminovsky. Yan ang kanyang pangalan. Ano po? So, si Garson po ay indicted noong 2003. At 4 na buwan naman po tumagal. 4 na linggo. Check that, 4 na linggo tumagal ang kanyang trial by jury. Yun po. At siya nga po ay nahatulan na nababaan ng verdict na guilty beyond reasonable doubt. So, ano po ang ating pong punto de vista rito? Ano po ang ating? Ano ba meron dito? Pinakikita ko lang po sa inyo na sa tunay na demokrasya, hindi po yung mga judge, hindi po yung mga justices, maging yung mga mahistrado sa Korte Suprema ang may final say kung nilabag ang batas o hindi. Bagkos, yung pong mga grand at trial jurors. Po. Yung mga grand jurors, 23 katao, siya po naghahanap ng probable cause. Ito po ay mga pangkaraniwang Amerikano, mga pribadong mga mamayang Amerikano, randomly selected. Sila po ang kumikilatis kung may probable cause. Wala, ito pong mga inihahain ng prosecutor sa kanila na mga ebidensya, testimonya, ukol sa isang iniimbestigahan ng pasikreto. Kung katulad halimbawa dito sa nangyayari sa atin ng mga flood control scam po, mga kaso po, ang Department of Justice ay mag-a-appoint ng special prosecutor. Special prosecutor na hindi po kasama o hindi empleyado ng DOJ, hindi siya po ay pribadong abogado. At pagka siya ay na-appoint, siya po ay merong mandato na matawag ng mga witnesses, may supwe na power pa po. At mangangalap siya ng ebidensya, pabor. Dali muna, unahin natin ang laban sa inaakusahan. Maging pabor sa inaakusahan. Yan po ang trabaho niya. At lahat po ng kanyang mga malilikom na testimonya, ebidensya, ay ilalapag niya sa grand jurors at yung grand jurors ngayon ang magpapasya, mabubutuhan sila. Kailangan out of 23, 12 ang bumoto kung guilty o clean bill, mapawalang sala ang kanilang iniimbestigahan. Kaya pa sikreto para kung mag-negatibo, hindi masisira ang pagkatao ng target nila sa investigasyon. Kapag naman nagpositibo, hindi makarakaraka makakatakbo dahil hindi niya alam na siya ay iniimbestigahan. Fair and square deal. Tama po ba? So, pagka-indictment, ibabato sa trial jury. Randomly selected, 12 katao, no, 18 anyos pataas, mga pangkaraniwang mga mamayan. No? At sasalain, yung una si Guada, random selection, lahat doon sa judicial district na 18 anyos pataas kasama sa pagrarapol. Ang lumabas sa rapol, halimbawa, ang kukunin nila ay 50 o 100,
yung 12 ang may impanel, yung 100 na yun, dadaan sa pagkilatis ng judge, ng prosecutor at defense lawyer para walang bias ang mai-impanel na 12. Quintas claras. Hindi po ba? At yung paglilitis, araw-araw po, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, normally, minsan lumalagpas pa sa alas 4 ng hapon, araw-araw. Kaya 4 na araw lamang po, average, tapos ang kaso. Sa kaso ni Garson, inabot ng 4 na linggo. Isang buwan bago natapos ang paglilitis. And so, ito po yung beauty ng hukumang trial by jury. Ano po? Now, sentido común naman po ng pagkaraniwang taong ginagamit ng juror sa paghahanap ng katotohanan. Opo, ang hinahanap na katotohanan, hindi kung ano yung batas, kundi ano ang katotohanan. At ang batayan nila sa katotohanan, yung po mga testimonya, yung mga ebidensya, at kung ano yung batas na umiiral, ano po, na ibinahagi sa kanila ng judge. May mga briefing po yan mangyayari sa kanila. Ito yung maaring nilabag na batas. Ito yung parusa kapag guilty. So, binibrief po sila ng judge bago sila umupo bilang mga trial jurors. Ano po? Sentido común. At yung mga ebidensya na yun, testimonya, maging yung mga expert witness, aprobado ng judge. Ang judge po rito ay tumatayo bilang referee. Hindi po siya umahatol nung guilt o innocence na akusado, yung mga juror. Mga juror. Kapag ka-guilty ang hatol ng mga jurors, antimano. Antimano. Yung pong desisyon nila ay final and executory. Pwede naman po mag-apila ang convict, ano po, primarily doon po sa parusa na ipinataw sa kanya ng judge. Sapagkat pag guilty, maglalabas ng hatol ang judge patungkol po sa parusa. Alinsunod sa batas na kanyang pinag-aralan. At kapag medyo nakikita halimbawa ng adverse party na mukhang wala sa lugar ito, imbes na 1 taon lang pagkakulong, ginawang 100 taon, pwede po niyang ihain yun sa Supreme Court o sa Court of Appeals, at karakaraka po pwedeng balik na rin yan itama ng mataas na husgado. Pero pagdating po sa verdict, kung yan ay guilty, katotohanan ng pinagbasihan, abay, pwede pa rin po namang umapila ito pong adverse party. Pero dapat meron po siyang maihahain na panibagong ebidensya na hindi ginamit doon sa nakaraang paglilitis. Pagka nagkaganon, ang magiging desisyon ng korte, ibalik sa hukuman trial by jury ang kaso. Panibagong impanelment ng trial jury at itisin ulit ang kaso mula umpisa na para bagang walang nangyaring paglilitis pa. Hindi katulad dito sa ating hukuman trial by palakasan na yung mga justices na hindi naman sila trier of facts, abay binabaliktad yung kaso, yung katotohanan. Katulad ng ginawa ng Tracy Hodas ng mga mahistado. So pagka nakita ng mataas na korte, Court of Appeals, Supreme Court, na tama nga naman, may mga newly discovered evidences o testimonies, ibabalik ang kaso doon po sa trial jury. Panibagong impanelment po. Quintas claras mo, di ba? Apila. So, masasabi po natin na ito pong hukuman trial by jury ay talaga namang
independent. Hindi po namamanipula at hindi na sa sindikato ng kahit na sinong Poncio Pilato sa gobyerno. Chief Justice man o ang presidente. Ha? Ang Supreme Court, nasabi nga, final arbiter. Pero hindi po pwedeng gagawa-gawa lang siya ng kanyang desisyon no, na hindi batay sa saligang batas. Apo, kailangan meron po siyang basiyang sa saligang batas. Sa kanya pong desisyon kung babaliwalain niyo yung batas o hindi. Po, hindi po pwedeng gumawa siya ng sarili niyang batas at siya din o sila din sa Korte Suprema ang magratipika na parang nagsagawa sila ng referendum dahil yan po ay inaagawan na nila ng karapatan tayong mga mamayan na i-ratify anumang amendment sa saligang batas. Wala kasing nangyari sa Korte Suprema na ngayon ay in-uphold pa nila yung pong kaungasang unang ginawa na nila. Ano po? Sapagkat wala po tayong mas mataas pang hukuman kaysa sa Supreme Court. Hindi din po totoo ang sinasabi na kapag ang Korte Suprema ay nagkamali sa kanilang desisyon ay nagiging tama o nagiging bahagi ng ating mga batas. Kasabihan lamang po yun. Wala pong probiso sa saligang batas. No, yun nga lang, inuulit ko, kaya sila nakapaghari-harian sapagkat wala na pong mas mataas na korte kaysa kanila. Hindi katulad ng jury justice system, the epitome of democracy, kambal tuko ng demokrasya, ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Ang pinakamataas po na korte ay ang hukumang trial by jury. Opo, mas mataas po yan kaysa Korte Suprema. Hindi po Korte Suprema magsasabi kung alin ang alin, kung sino ang lumabag sa batas at sino ang hindi. Malinaw na malinaw po eh. Sa ating pong Artikulo 11 sa ating pong saligang batas, nakasaad. Section 3, paragraph 1. Bukod tanging ang mga kinatawan sa House of Representatives ang may karapatan na maghain ng kasong impeachment. At sa paragraph section 3 sa paragraph 6 nakasad doon, bukod tangi ang mga senador ang may karapatan na maglitis, forthwith magsagawa ng paglilitis at magdesisyon sa mga kasong impeachment. Wala ni katiting na karapatan ang 13 Judas sa Korte Suprema at lahat na ng Judas sa Korte Suprema sapagkat sentido komon lang naman sila man ay mga impeachable officials. Kung kaya maging sa pagdinig kapag ka ang ini-impeach sa presidente, kung saan ang presiding officer ay ang Chief Justice, presiding officer lamang po siya. Hindi po siya pwedeng bumoto, pabor o kontra sa anumang pagbubutuhan ng mga juror senators. Malinaw po yan. Sentido ko muna naman. And so, solusyon po na naisip nila, ito pong si Rosana Fajardo, ang ICI commissioner, ang sabi niya, several lifetimes ang kakailangan nating antayin bago matuldukan ng korupsyon. Hindi po totoo yun. Kaungasang kaisipan po yun na salat sa lohika at sentido komon. Po, sapagkat hindi po niya alam na sa hukumang trial by jury, parang instant coffee, matutuldukan lahat ng korupsyon at lahat ng human rights violations, lahat po ng mga land grabbing,
lahat po ng mga drug trafficking, extrajudicial killing sa gobyerno, sa buong gobyerno, sapagkat di na sa sindikato ang gobyerno. Sa sinasabi na ito ni Rosana Fajardo, abay, mali din po ito. Sabi niya, lifetimes lang, maraming lifetimes. Di po. Kung patuloy na umiiral ang hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan, till his kingdom come, hindi matutundukan ng korupsyon. Di lang several lifetimes. Ano po. So maling-mali po si Rosana Fajardo. Ang sabi naman po ni Senador Tito Soto, mabuti pa mag-chat-chat na lang siguro tayo. Kundi maantayin natin na matapos ang termino nitong mga ungas na hindi nyo man sinabing ungas, ano po, ng mga mahistado, hindi nyo rin sinabing mga tado, no, mga justices para may iba naman ang ihip ng hangin sa Korte Suprema. O kaya mag-chat-chat tayo. Pambihirang pati. So, di po. Ang kailangan nyong gawin, mga senador at mga kinatawan, ihain ang amenda numero 1 sa Bill of Rights, karapatan sa hukuman trial by jury. Plak! Boom! Insigida. In punto. Matutulukan ang pamamayagpag ng mga salot na kurakot. Ito namang sina Kiko Pangilinan at Joel Villanueva ang naisip naman amendahan ito pong batas patungkol po dito sa ano bang batas ito, bank secrecy law, no? Para daw patatagin yung bank o gawing bank transparency law. Kaungasang kaisipan din po ito, no? Sapagkat batas nga lang yan habang ang umiiral sa bayan ay hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan, walang silbi ang matinong batas, pinakamalupit pang batas na matino. Wala pong silbi. Ang mga ebidensya, walang silbi. Yung batas, testimonya, walang silbi. Ang katotohanan, walang silbi. Sino lang may silbi? Yung mga malalakas. Sentido komon lang. Joel Villanueva, Kiko, o papatay-patay. Gamitin ang sentido komon. Po. Ito namang si Enzo Recto. Ang sinasabi niya naman dito, mga bobotante kasi. Alam na mga kurakot, hindi marunong pumili ng iboboto. Pambira ito si Enzo Recto. Hindi niyo ba alam? Na ang mga kumulikotong ang nagdidesisyon kung sino ilulukok sa pwesto at hindi? Pambira ito si Enzo Recto. Isip-isip, gamit-gamit din ang sentido komon. Hindi ganun kabobo ang mga Pilipino. Hindi ho. Kanya lang, nabababoy nga ating mga sagradong boto Ang tunay talagang solusyon, ito pong buwis-buhay na pinaglaban ni Nagat Andres Bonifacio, sampo na ating mga ninunong katipunero. Malayang bayang, demokrasya la Amerika, pinalawak na sangguniang bayan at hukuman trial by jury of we the people justice system. 133 anyos ago, tumbok na ni Gat Andres Bonifacio ang problema at ang solusyon sa korupsyon. Hindi pa tayo natututo hanggang ngayon. 133 anyos ago. Wala pang internet noon. Doon natumbok na ni Gat Andres Bonifacio solusyon. At kung sila ay buhay ang itinaya para sa malayang bayan, powered by hukuman trial by jury of we the sovereign Filipino people, tayo po ngayon, tayo mga pwersa 99.9% sa pwersa ngayon, isang sagradong boto na lang po ang atin pong kailangan gamitin. Hindi na buwis buhay. Kung nagawa ni Nagat Andres Bonifacio yan noon, ba't di natin magagawa ngayon? Sa sagradong boto lang. Pisa na po natin ang pag-organisa ng Partido KKK 2.0. Kung saan ang pangunahin pong plataforma, ito po plataforma na politika, hindi po pera-pera. Hindi pera-pera politika po ito. Plataforma.
Ang pangunahin po natin plataforma, amenda numero 1 sa Bill of Rights, karapatan sa trial by jury upang himas-rihas agad lahat ng mga salot na kurakot sa buong pamahalaan. Ano po? We have nothing to lose and everything to gain. Ito pong ating mga kandidato, obligado po pumirma ng covenant. Kung saan sa loob ng 3 buwan, pag sila po ay atin na iluklok sa pwesto, sila po ay maghahain ng amenda sa Bill of Rights. Sa Senado, sa Kongreso, sa Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlungsod, Sangguniang Panlalawigan upang amendahan ang Bill of Rights, karapatan sa trial by jury. Pag hindi po na ginawa yan sa loob ng 3 buwan, obligado po silang mag-resign. Maging yun man ay hindi po nila ginawa po, pwede pong gamitin ang pinirman po nilang covenant para maghain sa Korte Suprema ng petisyon, mandamus petition para sila itanggalin sa pwesto. Wintas claras po yan. Ano po? So, umpisa na po ninyo pag-organisa ng inyong mga chapter ng Partido KKK 2.0 sa lahat ng barangay sa buong bayang Magiliw. Ano po? Umpisa na po natin. Huwag na po tayo patumpik-tumpik pa para pagdating ng 2028, handang-handa na po tayo. Gamitin po natin ang social media platform. Apo, dumadagundong ang mga boses po natin sa social media. Tayo po ang hari sa social media. Tayong pwersa at sa pwera. 99.9%. Apo. Hindi ito mga traidor at kawatan dahil limitado lamang po ang kanang panggastos para sa kanang mga trolls. Apo. Yung mga anay sa ating hanay na tumatanggap ng kahit na konting buto-buto at momo, ibebenta na po yung kapakanan nating mga nasa hanay ng pwersa, 99.9% sa po. So yan po ating gagawin po. Simpleng-simple lamang po ang solusyon sa korupsyon. Sa sagradong boto lamang po. Hindi na natin kailangan itaya ating buhay. Gumawa po tayo ng mga sa ating mga clan po ng group chat. At doon po natin papaliwanag, isasiwalat ang beauty ng hukuman trial by jury na kapakipakinabang para po sa ating lahat o halos sa ating lahat, kung hindi man tayong lahat ay makikinabang sapagkat paghawak po natin yung pamukpok katarungan sa lahat ng korte, abay, tiyak po yun. Yung mga salot na kurakot sa buong pamahalaan, himas, rehas ng agaran. Pag meron po kayong question, ilapag po sa komentaryo. Kung meron kayong gustong malaman pa na impormasyon o kaya ay meron po kayong kontra-argumento, ilapag po ninyo. Kung kayo po ay merong alam na mas magandang pamamaraan para korupsyon ay matuldukan, ilapag din po ninyo, ipaliwanag nang sa ganun, baka mas maganda yung pong inyong naisip kaysa naisip po namin sa Team Juror, abay, kayo po ang susuportahan ng pwersa 99.9% sa pera. Pero again, ulit ko, gamitin po natin, this time, mga tipo mga sagradong boto, isang sagradong boto, para sa kapakanan naman po natin, sa mga karapatan natin, at sa ating kinabukasan. Di lamang ng mga itsapwera sa kasalukuyan ni henerasyon natin, bagkus, sa lahat pa na susunod sa rin lahi, Teres Kingdom Come. Kumprin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis, nagari po lamang inyong lingkod, PhD Public Administration, honoris causa. Like, share, at mag-subscribe. May God bless us all. May God bless Philippines.